Nabulunan si Juliana sa salitang asawa. Bigla namang hinimas-himas ni Kevin ang likod niya at pangiti-ngiti ito. Pero parang iba ang paghimas nito. Parang may mali siya. Tinapunan niya ito ng matalim na tingin. Yes, Papa. I'll call my compadre bukas. Siya ang may-ari ng isa sa malaking Montessori dito sa Pilipinas. Doon natin pag-aaralin ang mga apo ko. Dapat may sarili din silang bodyguard. Ayoko may mangyaring masama sa mga apo ko. Pa, relax ka lang. Ako ang tatay nila. I know, pero gusto kong abalahin ang sarili ko para sa mga apo ko. Kung pwede nga lang na dito na ako titira para kasama ko sila lagi eh. Hindi naman pwede ang ganun, Papa. Hay, sige na nga. Bibisita na lang ako araw-araw. Natawa din si Juliana sa usal ng papa ni Kevin. Mahal na mahal nitong anak niya. Naluluha tuloy siya. Hindi niya napansin na nakatitig pala si Kevin sa kanya. Inabot nito sa hita niya at pinisil. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat. Kailan nga pala ang birthday ng mga apo ko, Iha? Next month po. Really? Dapat pala paghandaan natin. Magkakaroon tayo ng ingrandeng selebrasyon para sa mga apo ko. Sa Paris po ako by that time, Tito. Uuwi na lang po ako dito para sa birthday ng kambal. Nahiyang sabi ni Juliana. Parang walang kwentang nanay siya tuloy na pabayaan ng mga anak niya sa ibang tao. It's okay, Juliana. Sabi ng mama ni Kevin, kami nang bahala sa kambal. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo. Tapusin mo na lang ang mga commitments mo sa Paris saka umuwi dito sa pamilya mo. Napangiwi naman si Juliana sa word na pamilya. Sila na talaga ang nagdesisyon para sa buhay niya. Iba din itong pamilya ni Kevin. Mga pala desisyon. After nilang kumain, nagpahangin na muna sila sa garden at nagkwentuhan. Ang dalawang batay masayang nakikipaglaro sa Tito Lennon at Tita Cindy nila. Hahabulan sa malawak na garden sa bahay ni Kevin. Si Kevin at ang papa niya ay nagkakape sa isang banda at may pinag-usapan tungkol sa negosyo. O siya at malalim na ang gabi, magpapahinga ng mga bata. Uuwi na rin kami para makapagpahinga na kayo, sabi ni Don Melicio. Bye Lola! Bye Lolo! Nagkiss ang mga bata. Bye Tito Lennon! Bye Tita Cindy! Saka naman sinunod na kiss ang tito at tita nila. Hinatid na ng mga yaya si Thunder at Sunshine sa kanilang mga kwarto para magpahinga. Nagbeso na rin siya sa kanila at nagpaalam na. Hinatid sila ni Kevin kung saan nakapark ang mga sasakyan nila. Pumasok na rin siya sa kwarto at naligo. Nagbabad na muna siya sa bathtub para mag-relax. Naidlip siya ng konti. You're so beautiful, babe. Narinig niya may nagsalita sa loob ng CR. Hindi siya nag-iisa doon. Napamulat si Juliana ng mata. Nakita niya si Kevin na nakasandal habang nakatingin sa kanya. Napabalikwas siya. Hindi niya alam kung anong uunahing tatakpan. What are you doing here? How did you get here? Sigaw ni Juliana. I use my spare key. Nakangising sabi nito. Useless naman palang may sarili akong room kasi labas-masok ka naman dito. Lakas ng tawa ni Kevin. Last na to, promise. Ibibigay ko sa yung spare key ko mamaya. Bakit ka nandito? I just want to kiss you goodnight. Lumapit sa bathtub at umupo. Nilapit ang mukha kay Juliana. Napapikit siya. Nag-aabang sa halik ni Kevin. Juliana, can I make love to you tonight? Paalam ni Kevin. Nagulat si Juliana. Wala sa bokabularyo ni Kevin na nagpapaalam ng pag-angkin siya nito. Tumangon lang siya bilang pagsang-ayon sa gusto ni Kevin. Tumayo si Kevin at naghubad. Tinignan niya sa mata si Kevin habang naghuhubad ito isa-isa ng saplot. Pumasok si Kevin sa bathtub. Sinamahan si Juliana sa loob. Hinalikan ito ng puno ng pagmamahal. Dinangkin siya nito sa loob ng bathtub. This time, walang urgency. Ang pag-iisa ng kanilang katawan. It's love making, hindi tawag ng laman lang. Pagtapos nila ay pinaliguan siya ni Kevin. Parehas pa silang nasa bathtub. Nakatalikod si Juliana kay Kevin habang sinasabon itong likod niya. I love you. Bulong ni Kevin sa kanya. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung ready pa siyang sagutin ang tura ni Kevin. Tumayo na siya para magbanlaw. Tinignan lang siya ni Kevin. Hindi pa ito tumayo sa bathtub. Humiga ito sa bathtub at nagpikit ng mata. Para bang nalungkot ito. Pagkatapos magbanlaw ay lumabas na siya para magbihis. 10 minutes na siyang nakahiga sa kama niya pero hindi pa rin lumalabas si Kevin sa bathroom. Tatayo sana siya para tingnan ng binata nang biglang bumukas ang CR. Saka lumabas si Kevin. Nakatapis ito ng tuwalya at lumabas ng kwarto niya. Hindi siya nito pinansin. Naguluhan si Juliana sa inakto ng binata. Pumunta siya sa CR para ayusin ang kalat doon. Andun nakapatong ang spare key ng kwarto niya.
Iniwan ito ni Kevin. Kevin's POV. Nakahiga na si Kevin sa kwarto niya. Nasasaktan siya sa mga inaakto ni Juliana. Para bang siya lang ang nagmamahal dito. Lalo na sa hindi pagsagot nito sa I love you niya. Tila bang wala itong pakialam sa nararamdaman niya. Alam niyang kailangan niyang bumawi kay Juliana pero nasasaktan pa rin siya. Tuwing binabaliwala siya nito. This time, I will not kiss nor touch her. Hahayaan ko na muna si Juliana na ma-realize ang importance ko. Gusto kong ma-realize niya yun sa sarili niyang paraan at hindi dahil pinilit ko siya. Kinaumagahan pagising ni Juliana ay naligo siya at lumabas ng kwarto. Good morning, senyorita. Mag-breakfast ka na ho? Bati ng katulong. Nasaan po si Kevin? Maaga pong umalis. Ang kambal po, nandun po sa kwarto nila, pinapabantay ng yaya nila. Dumating na po pala ang bodyguard niyo. Nag-hire si Kevin ng bodyguard niya, kasabay na rin sa pag-hire sa tig-isang yaya para sa kambal. Biglang sumulpot ang bodyguard niya. Nagulat si Juliana. Babae ang bodyguard niya. Maganda ito. Morena at mahabang buhok. Maayos na nakatirintas ang buhok nito. Naka-black v-neck t-shirt ito na hapit sa katawan niya. Nakatakin ito sa black pants niya at naka-black boots. Magandang hubog ng katawan, kaya bagay na bagay ang forma nito. May sense of fashion din ng bodyguard niya. Parang Tom Raider ang peg. Hindi mo akalain na bodyguard ang trabaho nito. Good morning po ma'am, bati nito sa kanya. Good morning din, what is your name? Leticia po ma'am. Huwag po kayong mag-alala ma'am, kahit po babae ako ay kaya katang ipagtanggol. Pulis po ako. Taekwondo champion din. Nakangiting sabi ni Leticia na nagpaliwanag. Marahil ay nahalata nitong pag-alinlangan niya dahil nga babae ang bodyguard niya. Thank you Leticia. Sabayan mo na rin akong kumain. Aalis tayo ng 9 a.m. Ngayon ang start niya sa noontime show. Tapos na po kung kumain ma'am. Hintay na lang po kita. Kevin's POV. Nag-report na si Leticia kay Kevin, ang bodyguard na kinuha niya para kay Juliana. Babae talaga ang bodyguard na hinar niya para dito. Ito na rin ang magiging driver ni Juliana. Ayaw niya may ibang lalaki nakakalapit kay Juliana. Baka makapatay pa siya. Aalis daw sila ng 9 a.m. ayon kay Leticia. Ngayon ang umpisa ng pag-work niya sa noontime show. Pupuntahan niya na lang ito doon mamaya sa studio. Saktong aalis na si Juliana ng 9 a.m. at dumating ang mama at papa ni Kevin. Hi Iha, aalis ka na? Bati ni Don Milicio sa kanya. Nilapitan siya nito at nagbeso. First day ko po ngayon. Okay, good luck Iha. Sabi ni Doña Elizabeth. Where is my apo? Nasa room po, kasama po ang mga yaya. Okay, puntahan ko na muna sila, sabi ng Don. Mukhang tototohanin nito na bibisitahin ng kambal araw-araw. Napangiti siya. Leticia, let's go. Yes po ma'am. Saktong 10 a.m. dumating sila sa studio. Maingat mag-drive. Si Leticia at buti na rin at naisipan ni Kevin na babae ang magiging bodyguard niya. At siya dito. Hello Ma'am Juliana. Bati sa kanya ng babaeng staff ng show pagpasok niya sa studio. Buti naman po at napaunlakan yung imbitasyon namin na mag-judge sa segment namin. Isa pong karangalan na mapasama ka sa show namin. Madami pong nag-idolo sa inyo dito. Mahabang kwento ng staff. Mukhang kilig na kilig ito nang makita siya. Ihahatid ko po kayo sa room niyo para makapag-prepare. Kailangan niyo po ba ng makeup artist or designer para tutulong sa inyo sa pag-prepare niyo? Hindi na, kaya ko na to. Sige po Ma'am Juliana, dito po ang room niyo. Binuksan itong room sa kaiginiya siya. Papasok. Ibinaba ni Leticia ang bag niya na naglalaman ng makeup at damit niya na susuotin siya show. Maiwan na muna kita ma'am. Nag-start na po ang show ng 12 noon. Balikan ko po kayo by 11:45. Sige, thank you. Binuksan ni Juliana ang bag niya, nilabas ang mga mahaling makeup kung saan siya ang modelo nito. Inayos na sa lamesa at nag-start na mag-ayos ng sarili. Namamangha si Leticia na nakatingin kay Juliana. Ang galing niyo naman pong mag-makeup ng sarili niyo Ma'am Juliana. Natutunan ko lang sa Paris. Minsan kasi mabilisan doon, walang makeup artist na available sa dami naming mga models kaya sariling sikap na lang. Bawal ang pabebe doon. Ang galing mo nga ma'am eh, no wonder in love si Sir Kevin sa'yo. Ngumiti lang si Juliana. Ikaw Leticia, may asawa ka na ba? Wala pa ma'am, kahit nga boyfriend wala eh. What? Sa ganda mong yan? Tila nahiyang ngumiti si Leticia. Baka naman tinatakot mo. Hindi po ma'am nagpapasexy na nga ako eh. Biglang may kumatok sa room nila. Ma'am Juliana, ready na po kayo? Mag-start na po. Okay. Tumayo si Juliana, nakasuot siya ng black pencil skirt na may mahabang slit sa kanang legs.
Hanggang tuhod ito ang haba ng skirt niya, saka naka-black crop top na terno ng skirt niya. Sexy pero hindi revealing ang suot niya. Bawal kasi sa show, madaming nanonood ng mga bata. Hinayaan niya na lang ang buhok niya na nakalugay. Tinernuhan niya ng 5 inches strap heels. Natulala ang staff sa kanya na parang nakakita ng Diyosa. Ang ganda niyo po, ma'am, kinikilig na sabi nito. Sumunod po kayo sa akin. Pumunta na sila sa studio. Nakasunod din si Leticia sa kanya. Kabilin-bilin na ni Kevin na huwag iwanan si Juliana kahit na anong mangyari. Nagkakantahan ng audience at mga host, umakyat na siya sa judge area at pumesto. Mga celebrity ang sikat na vlogger ang mga kasama niyang judge. Nagpa-picture ito sa kanya at nagpakilala habang hindi pa nag-umpisa ang show. "What's up, Bulaga?" sigaw ng host ng show. "Kamusta po kayo? We are very honored to introduce ang guest judge natin na galing pa ng Paris. Isa siyang Filipino model na sikat sa Paris. Nandito siya sa Pilipinas para magbakasyon at buti pinaunlakan niyang ating imbitasyon na mag-guest sa ating program. Please welcome and give a round of applause to Miss Juliana Jones." Tumayo at nagsipagpalakpakan ng mga audience, pati ang ibang host at tila kinikilig nang makita siya. Tumayo si Juliana at kumuway. "Hello Miss Juliana, kamusta na po kayo?" Parang interview ng host sa kanya. "I'm okay po, I'm happy to be here. It's my first time to guest in Philippine TV." "Really? Wow, we're so honored po. Kamusta naman pong pagiging model sa Paris?" "Akalain nyo guys, yung nakikita lang natin na mukha ng mga makeup na mamahalin at sa mga international magazine ay nandito na sa harap natin." Medyo exaggerated itong host sa kakapuri sa kanya. Nahihiya na siya. Pa-smile-smile lang siya na nakatingin sa mga audience na biglang nakita niya si Kevin sa isang sulok. Nakatingin sa kanya. Binabantayan ba siya nito? Kumaway siya dito pero hindi ito nang kumaway pabalik. Tinitingnan lang siya nito. Hinayaan niya na lang baka hindi siya nakita nito. Nung natapos ang show, ang mga host at nang pakilala sa kanya. "Hi Miss Juliana, pwede po bang pa-picture?" "Sure po." Miss Juliana, pwede po ba kitang makolab sa vlog ko?" "Sure po, basta free lang po ang time ko." "Hi Miss Juliana, pwede po kayo ma-interview mamaya sa 24 oras?" "Sure po, check ko lang ang schedule ko." Mawalang galang na po pero kailangan na po umalis ni Miss Juliana," sabi ni Leticia sa mga nakapaligid kay Juliana. Iginiya siya ni Leticia kung saan nakapark ang kotse nila. Pagpasok ni Juliana, nagulat siya nang nandun si Kevin nakaupo sa passenger seat. "Hi, nandito ka pala." Magkatabi sila sa likod ng kotse. Hindi siya pinansin nito. "Let's go Leticia," utos ni Kevin. Pinatakbo na ni Leticia ang kotse. "How is your first day?" tanong ni Kevin sa kanya. "Hi, salamat at pinansin din ako," sa isip-isip ni Juliana. Okay naman. I saw you from afar. Kanina ka pa ba doon?" "Yes," maikling sagot ni Kevin. Umayos ng upo si Juliana. Hindi sinasadya na mahawakan niyang kamay ni Kevin. Biglang kinuha ni Kevin ang kamay nito at nilayo sa kanya. "Ano bang nangyari dito? Bakit parang ayaw akong mahawakan?" tanong ni Juliana sa sarili. Dumating sila sa mansyon na walang pansinan. Naunang bumaba si Juliana, saka sumunod si Kevin. "Hello Daddy! Hello Mommy!" sigaw ng kambal sa kanila. Nagpabuhat si Thunder kay Kevin at si Sunshine naman kay Juliana. "We saw you on TV, Mommy. You're so magaling," sabi ni Sunshine sa kanya. "Talaga ba anak? Thank you." Nandito na pala kayo, bati ni Don Milicio sa kanila. Ang mama at papa ni Kevin na nagbantay sa kambal habang wala sila ni Kevin. Ayaw itong iasa sa mga yaya lang. Kailangang may nakasupervise daw na galaw ng mga bata. "How is your first day, Iha? Did you enjoy?" tanong ni Doña Elizabeth. "Yes, tita. Nakakaba po. Pinanood ka na namin sa TV, Iha. Ang galing mo. Mas maganda ka pa sa ibang artista doon." "Thank you po, tita," nahiyang sagot niya. Nasa likod niya lang si Kevin at Leticia. "Leticia, I want to talk to you in private," sabi ni Kevin saka umalis. Sumunod naman si Leticia dito. Lumayo sila sa kanila, tila may binibigay siyang instruction kay Leticia. Kitang-kita ni Juliana kung paano malakak si Kevin sa pag-usap nila ni Leticia. Parang giliw na giliw siya sa bodyguard niya samantalang siya ay ayaw pansinin nito. Nag-alburuto ang kalooban niya. Tita, tito, akyat na po muna ako sa kwarto ko, magpapahinga lang po sandali." "Okay Iha, go ahead." Napasimangot siyang pumasok ng bahay at nagkulong sa kwarto. "Senyorita, dinner na daw po," tawag ng katulong sa kanya. Nakatulog pala siya. "Pakisabi manang busog ako." "Okay po." Bumalik na si Juliana sa pagtulog. May kumatok ulit sa pinto niya. "Manang, busog pa po ako." Hindi ito sumagot, katok pa rin to ng katok.
Tumayo siya, baka hindi naririnig ang sigaw niya. Pagbukas niya ng pinto si Kevin pala. Bakit ayaw mo kumain? Tanong nito sa kanya. Busog ako. No, you need to eat. I said, busog ako. Galit pa rin siya dito sa hindi pagpansin sa kanya buong araw, samantalang kapag siliti siyang kausap ay tawang-tawa siya. Okay. Maikling sagot lang nito saka umalis. Ang buwisit, hindi man lang ako pinilit. Pumasok na siya ng kwarto at natulog ulit ng masama ang loob. Kinaumagahan ay pumasok na si Juliana sa noontime show. Hindi niya nakita si Kevin buong bago pa siya umalis. Maaga daw itong umalis, sabi ng katulong. Bad trip siya sa araw na yon. Ano bang nangyari sa taong yon? Bakit nag-ibang ugali? Itinuon niya na lang ang oras sa trabaho. Mga TV guestings, collab sa ibang vlogger at interviews. Busy siya araw-araw kaya pagod na siya pag-uwi niya. Mabuti naman at nandyan ang parents niya at parents ni Kevin na nagsasalitan sa pagbantay ng kambal. Wala ngayon ng kambal sa kanila, hiniram ng mommy at daddy niya. 2 days na nandun sa kanila, nagbabiyahe na sila ni Leticia papuntang studio na nagring ang phone niya. Si Cindy yon. Hi sis, where are you? Hi sis, papuntang studio. Okay, may gagawin ka ba after ng show? Wala naman, bakit? Let's go shopping at coffee later? Sige, go ako dyan. Excited na sabi niya. Okay, magkita na lang tayo sa mall after your work. Kasama natin si Michelle. Si Michelle yung asawa ni Jack. Okay, great. Dumating na sila ng studio at nag-ayos ulit siya. This time may nakahapit na pants lang siya, saka tube top. Nakitang puso niya, tamang-tama ito para diretso na lang siya mamaya sa mall. Maglalagay na lang siya ng blazer mamaya. Pagtapos ng show ay madami pa rin na nagpapapicture sa kanya. Parang hindi nagsasawang mga to kakapapicture sa nahihiya naman siya. Pero pinagbibigyan na rin niya. Nagpaalam na rin siya kaagad at may pupuntahan pa sila para i-meet ang mga kaibigan niya si Cindy at Michelle. Nagkita sila sa isang coffee shop. Doon ang meeting place nila. Nagkape na muna bago gagala. Hi Cindy, napalingon sila sa tumawag kay Cindy. Si Angela yon, ang kababata nila ni Lennon. May gusto din pala to kay Kevin noon pa. Hey Angela, kailan ka pa dumating? Sagot ni Cindy habang papalapit si Angela sa table nila. Galing ito ng New York, model din ito doon pero hindi pa masyadong kilala sa modeling world. Half Filipino, half Black American naman ito. Maganda rin, nakakaingit ang kulay nitong hindi masyadong black at hindi rin maputi. Parang si Zendaya ang peg, yung leading lady ni Spider-Man. Yun nga lang matapang ang face feature nito, parang maldita at mayabang pa. Hi bestie, tawag niya kay Cindy saka nagbeso. Napangiwi si Cindy, hindi niya bet si Angela. Napakaarte kasi nito at lagi nitong inaakit si Kevin. Join us, ayaw ni Cindy kay Angela. Kahapon lang ako dumating from New York, alam mo naman how busy I am. Sagot nito habang inayos-ayos ang buhok, parang nagyayabang. Napataas ng kilay si Cindy. Balita ko wala ka pa ring project sa New York, waiting list ka pa din? That's not true, pagsisinungaling niya. By the way, how is Kevin? Balita ko si Lennon na nakataluyan mo. Does that mean single na si Kevin? Kumikinang ang mata nito nagtatanong kay Cindy. Sa mundo ng mayamang tulad nila, si Cindy at Kevin kasi ang alam ng iba na mag-fiancé dati. Walang nakakaalam tungkol kay Juliana dahil hindi pa naman ito nababalita. I miss him already, kinikilig na sabi nito. I'll visit Tito Melicio and Tita Elizabeth soon, dagdag ni Angela. Nagtingin na si Cindy, Michelle at Juliana. By the way, this is my sisters, Michelle and Juliana. Pakilala na Cindy sa kanila. Saka sila binalingan ng tingin ni Angela. Hey, ikaw yung face of the international makeup company, right? Namukhaan siya ni Angela. Isang mundo lang naman kasi ang ginagawa nila, ang modeling world. Yes, si Cindy ang sumagot para kay Juliana. At siyang girlfriend ni Kevin. Oh, tangi na sambit ni Angela at tumaas ang kilay. How come na hindi ko nabalitaan yan? Pag-inorante nito. Galing din si Paris si Juliana, umuwi lang siya for my wedding. Dagdag na sabi ni Michelle, napasimangot si Angela. Napansin ni Angela na parang pinagtulungan na siya, nila Michelle at Cindy. Girl, see you around ha? May meeting pa kasi ako with some important people. Pagmamayabang nito. Witches, mahinong sambit ni Angela. Nagtinginan silang tatlo at tumawa. Asar-talo. Juliana's POV. 2 weeks na siyang iniiwasan ni Kevin, hindi niya rin alam kung umuwi ito sa bahay nila. Paano naman kasi maaga pa umaalis tapos malamang gabi na kung umuwi. 1 week pa lang natitira sa kanyang stay sa Pilipinas at babalik na siya sa Paris. Ayaw niyang umalis nang hindi sila nagkakaayos ni Kevin. Hinahanap na siya ng katawan niya.
Tila bang hinahanap-hanap ng ilong niya ang amoy ni Kevin, mga haplos nito sa katawan niya. Na-addict na siya kay Kevin, ayaw na ng overthink. Kailangan niya magamot ang nararamdaman niya mamayang gabi. Bibisitahin niya ito sa kwarto. Tingnan ko lang kung mareresist mong alindog ko. Nakangising plano niya. Sabado ngayon, bukas wala siyang work, ganun din si Kevin. Mamayang gabi tatapusin na niya ang issue nila ni Kevin. Maaga siyang umuwi sa araw na yon. Meron dapat siyang collab sa isang vlogger, pero pinareskad niya, nagdahilan lang siya ng masakit ng ulo. Alas 9 na ng gabi pero wala pa si Kevin. Inaabangan niya ang pagdating nito, nasa kwarto lang siya, naghihintay. Magkatabi lang naman ang kwarto nila, malalaman niya kung dumating ng binata. Mag-aalas 10 na may narinig siyang yapak sa labas. Tinignan niya sa peephole ng pinto. Si Kevin ang dumating, nakita niya pumasok sa kwarto nito. Mag-aayos na siya, nagbihis siya. Ang lingerie tinignan na sarili sa salamin. Kulay pula yun. Manipis na bakat sa katawan niya. Hindi na siya nagsuot ng bra, maingat siya sa katawan. Nagpanty din siya ng red. Para may konting hirap naman mamaya si Kevin. Pangit naman na sunggab kaagad. Natawa siya sa naiisip. Lumabas siya ng kwarto at kumatok sa kwarto ni Kevin. Hindi siya binuksan, kumatok siya ulit. Pagbukas ni Kevin ng pito'y nakatapis lang ito ng tuwalya. Nagpupunas to ng basang buhok. Naliligo pala ito kaya hindi siya napagbuksan agad. Ang yummy ni Kevin, naamoy niyang sabon na ginamit nito. Ang sarap-sarap nitong panggigilan. Nagulat ang binata na siya ang kumatok sa kwarto. Biglang napaatras si Kevin. Tila ba ayaw lumapit sa kanya. What do you want, Juliana? Tanong nito pero malayo na ito sa kanya. Pumasok si Juliana sa kwarto. Wala lang, nangangamusta lang. Medyo matagal na kitang hindi nakikita dito sa bahay. We're both busy. Umupo si Juliana sa dulo ng kama ni Kevin. Nakatitig to sa kanya. Bigla niyang binuka ang legs na kunwari lumiliyad. Nakita niyang biglang pagtayo ng pagkalalaki ni Kevin na nakatago sa tuwalyang nakatapis dito. Tumalikod bigla si Kevin. I'm okay. Busy lang sa work. Garalgal ng boses nito. Mukhang hindi na rin to humihinga. What do you want? Tanong nito ulit sa kanya na nakatalikod pa rin. Can I sleep here? May nakita kasi akong ipis kanina sa room ko. Takot ako sa ipis, pagsisinungaling niya. Okay, you sleep in the bed, I'll sleep on the couch. Aba, at paninindigan talaga nitong pag-itsyapwera sa kanya ha. Sige, sasakyan ko yung laro mo. Tingnan ko kung sinong bibigay sa ating dalawa. Sabi niya sa sarili. Pumasok si Kevin sa CR ulit para magbihis. Paglabas nito'y balot na balot to, nakapantulog na pajama at long sleeve. Parang natatawa si Juliana sa suot ng binata. Takot yatang ma-rape. Dumiretso to sa sofa tumiga na nakatalikod sa kanya. Good night, sambit ni Juliana, hindi to sumagot. Humiga na si Juliana na may ngiti sa labi. Gusto mo maglaro ha? Pwes pagbibigyan kita. Kinaumagahan pagising ni Juliana ay wala na si Kevin sa sofa. Napakaaga namang gumising nun. Walang trabaho ngayon ha. Lumabas na siya ng kwarto at lumipat sa room niya para maligo at magbihis. Ngayong araw, ibabalik ng mommy at daddy niyang kambal. Bibisita rin daw ang parents ni Kevin ngayon. Paglabas niya ng kwarto ay nagbe-breakfast na si Kevin sa garden. Nakatalikod ito sa kanya. Nakaharap sa garden. Pinuntahan niya ito, tinawakan sa balikat. Nagulat ito, hindi nakagalaw agad. Pinaglakbay niyang kamay sa dibdib ni Kevin at nilapit ang mukha niya at nagkiss ito malapit sa labi nito. Good morning, bati niya. Hindi ito nakagalaw, tinignan siya nito ng masama. What are you doing, Juliana? What? Pagmamaang-maangan niya, natigil ang pag-usap nila nung dumating ng kambal. Mommy! Daddy! We're here! Sinalubong niyang kambal ng halik. Hello babies! Tumayo na rin si Kevin para salubungin ng kambal. Binuhat nito ang dalawa sa magkabilang braso. Dumikit din si Juliana sa kanya na parang nag-group hug sila. Naramdaman ni Kevin ang pagdiin ni Juliana sa dibdib nito sa braso niya. Napaungol siya ng bahagya. Nakita niya nakangiti si Juliana sa kanya. Tinapunan niya ito ng masakit na tingin. Maya-maya ay dumating na rin ang parents ni Kevin. Nakita silang nasa ganong posisyon. Oh, what a happy family, sabi ni Don Minicio. Biglang kumala si Juliana, tila nahihiya. Namiss lang po namin ang mga bata, 2 days din silang wala dito. I thought so, sagot ni Kevin na madilim ang mukha. Ano na namang nagawa ko? Tanong ni Juliana sa sarili. Bakit galit na naman ito sa kanya?